Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. Produkto lamang ng imahinasyon ng mga Pilipino ang kahirapan kung ang tatanungi ang anti-poverty czar ng Marcos administration na si Larry Gadon. Sabi naman ng National Economic and Development Authority, basta gumagastos ka ng 64 pesos para sa 3 meal kada araw, hindi ka raw naghihirap sa pagkain. Ganon? Paano magkasya yung 64 na yan? Anong kami naman 64? Almusal pa lang, magkano lang kayo ng bigas? Paano yung mga kailangan ba namin mga ulam? Magtuyo na lang kami, amoy-amoy na lang namin hanggang gabi. Malaki na ang inusad ng Pilipinas sa pagpapababa ng antas ng kahirapan sa pagitan ng 2021 at 2023 ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Kung papel ang pag-uusapan, bumaba sa 15.5% ang poverty incidence noong nagkalipas na taon, katumbas ng 2.45 milyong Pilipino na naiangat daw mula sa kahirapan. Pero bakit nga ba hindi ganito ang nararamdaman ng mas nakararaming huwan na atuwan? Sa survey ng Social Weather Station, markado ng 59% o 16.3 milyong pamilya ang sarili nila bilang mahirap. 1.89 milyon namang Pilipino ang walang trabaho hanggang nitong Setyembre ng taon. Bagamat mababa ito ng 370,000 sa kaparehong period ng nakalipas na taon, una nang isinangkala ng NEDA ang kalidad ng trabaho kung bakit hindi direktang ramdam ang pagbaba ng antas ng kahirapan. The way employment here is measured doesn't take into account the quality of your employment. Whether you are working just 2 hours a day or 8 hours a day, it's the same count. Now, many of these employed people are in the very informal sector, very highly unproductive sectors. Sabi naman ng Social Weather Stations nitong Setyembre, tumaas sa 22.7% ang mga pamilyang Pilipino ang nagutom. Ang inflation o ang galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Oktubre sumipa sa 2.3% na itinulak ng 10.6% rice inflation. Sagot dito ng Agriculture Department ang Rice for All program na nagbebenta ng 43 kada kilo at 25 naman sa priority consumers. Ngayon, nagkasundo naman ng DA at rice retailers na magbenta ng 43 pesos na butil sa mga palengke sa National Capital Region. Ang taripa sa imported ibinaba ni Pangulong Bongbong Marcos sa 15% upang pakalmahin daw ang lokal na presyuhan. Pero sabi ng presidential sister na si Senadora Amy Marcos, ibinaon na nga nito sa hukay ang mga magsasaka na lugi pa ang gobyerno ng 9 bilyong piso sa unang 6 na buwan. Kasi maliban sa bumagsak na nga yung taripa, tumaas pa yung presyo. Tumaas pa rin ang inflation at sa kabila nun, lugi pa tayo, bagsak din ang koleksyon. Sa unang 9 na buwan, lumago sa 5.8% ang ekonomiya ng Pilipinas na mababa sa 6 hanggang 7% target ng administrasyon ngayong taon. Pero sabi ng NEDA, kasama pa rin daw tayo sa may pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa rehiyon. Ang ilang political analyst naman, kakaba-kaba na madamay ang ekonomiya sa salpukan ng 2 pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Baka raw magpulasan ang mga dayuhang mamumuhunan. Para sa Deezer H Rewind 2024, Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.